Latest update kay Tatay Digong Duterte mga kababayan mula sa ICC Hague, Netherlands. So pakinggan po natin ang nakababatang kapatid ni Tatay Digong Duterte at Attorney Harry Roque. He's doing fine. Ganun pa rin. Isolated. It's medyo lonely. Once you go home, I cannot speak to him about this. Sabi ko lang. Kasi nakikinig sila eh. Bawal talaga. Baka mamaya malaman nila yung mga ating mga taktika, no? Yeah. So, dikon lang ako na I cannot discuss this case sa loob. So, mostly ang discuss namin, nag-brief ulit ako sa kanya, sa politika sa atin, kay BP, sabi ko si BP, ayaw ng kwan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi ni Tatay Digong doon? Sabi niya? Sinabi ko na yan sa kanila nung isog yung bayanan. Ano sabi? Mag-isog? Isog si VP. Isog si BP, matapang Kasi siya. hindi mo na mapigilan yan si... Eh sinabi niyo ba yung sabi ni Marcos Jr. na gusto na niya makipagbati sa mga Duterte? Ano sabi niya? Nagkwan siya, parang in a way, he doesn't believe. He doesn't believe it dahil nakakulong siya eh, no? Wala siyang sinabi, gumanon lang siya. Gumanon-ganon lang siya. Okay. So, sabi niya, sinabi lang niya na bantay sila dyan kay Sara. Hindi yan mapigilan. Sabi ko lalo na hindi mapigilan kaya nandito ka sa loob, hindi ka makakuan sa kanya. So, yun lang. May mensahe ba siya, sir, sa mga kababayan natin? Ulit lang, papasalamat talaga sa suporta ninyo. Ang daing support ninyo. Sabi ko paglabas ko nito, merong mga nagkaantay pa rin doon. Dito from different parts of Europe. Although sinabi niya na parang concerned din siya sa inyo na you know, you have to go all the way here just to go. Sabi ko, hindi mapigilan yan kaya sila man ang gusto. So sabi niya, salamat lang talaga daw. Nabanggit niyo ba yung ating marcha nung 17 at yung parating na pagtitipon sa 24 Sa 24 po? Yeah, I mentioned that. Sabi ko ito sa big crowd. Tapos sabi niya, really? Sabi ko mo, tapos there will be another one sa 23 din? 24. 24. And then sabi ko, and then another one kung dadating na si... Sinabi niyo na may posibilidad na darating si Inday Sara. So, ang kuha na lang natin, if ever kung dumating si Sara, ako naman medyo Uuwi. balik mo muna doon. So whoever kung sinong dadating sa mga anak, silang take over. Ako talaga, all I can do sa loob because as I said, we cannot discuss the merits of the case law. So nag-brief lang ako sa kanya sa pangyayari sa Pilipinas. Ano po ang briefing niyo? Anong sinabi niyo yung latest development sa Pilipinas? Ang sinabi ko kaya yung si BBM, gusto ng reconciliation, si Dilima, null and void yung kanyang acquittal, si Tiangco, tsaka si Tamba, magaan. So, Sinabi niyo yung sinabi ni Tiangco? sinabi ko lang na yung sa sila nagsimula na yung pera. Meron ba siyang sinabi? Anong sabi niya? Nalaman niya? Hindi ko masyado siya kasi more or less alam naman siguro din laro. Tapos sinabi ko yung mga sa Quadcom walang lumusot. Paktukan sila dyan. Yun yung binabanatan ni Sara. Iba, kami limatas na. So, yun lang. I need to be updated ako talaga ng mga ano pangyayari. So that, kung nandun ako, ma-feed ko sa kanila. Sige, sa susunod po, bigyan ko kayo ng briefer, mga balita sa Pilipinas. Yeah. No? Parang yung binibigay namin dati sa kanya, no? Yeah. Para malaman niya kabuuan ng balita. Well, alam nyo, ang mensahe talaga, nung nalaman niya na gusto ng bloodbath ni Inday Sara Duterte, ang mensahe niya, talagang si Sara ay hindi mo mapigilan yan. Hindi mo mapigilan. Sinabi ko na dati, matapang yun.
Samantala, paganda po ng paganda ang lineup ng ating mga senators na masasabi nating maililigtas sa impeachment si Vice President Inday Sara Duterte. Ayon nga po sa post ni Kifay Chu, 9 senators na ang sigurado na magliligtas kay Inday Sara sa Senado. Hindi pa kasama diyan ang magkakapatid na Estrada at iba pa. Tulad nila Bam Aquino, Pia Cayetano na parehong inendorso ng Iglesia ni Cristo, Senator Joel Villanueva na galit sa matinding corruption at JV Ejercito Estrada, kaya tansya po natin mga kababayan, hindi bababa sa 14 senators ang maaring magliligtas kay VP Sara Duterte sa Senado.